Kumusta na kayo ngayon? Medyo mag-ingat kayo ngayon dahil sa patuloy pa rin ang pagragasa ng mga tubig, baha sa ating mga lugar. So, doon sa mga nakaranas ng mga pagbaha, kaunting ingat po. At yung mga andun pa rin sa kanilang mga tahanan malapit sa mga ilog o doon sa mga binabahang bahagi, ay maano po sanang kayo ay lumikas na para naman maiwasan natin yung mga hindi inaasahang pangyayari ngayong panahon ng bagyong si Enteng. At dahil kay Enteng, malaking bahagi pa rin po sa Luzon, nakataas pa rin ang signal number 2 and 1. So kaya po konting ingat at kung kayo wala namang mga gagawing mahalaga sa labas, ay huwag na muna tayo magsipaglabas. Tayo muna ay mag-sitting pretty sa ating tahanan at yung mga kababayan naman natin, danas ng hagupit nitong si Enteng, sana naman ay matulungan kaagad ng mga kinauukulan at saka yung may mga magagandang puso naman. So, guys, sa pagkakataong ito, no, ay marami na tayong mga bagay-bagay na dapat na bigyang pansin, lalo na sa ating bansa. So yung mga opisyal natin, maraming dapat na pagtuunan ng pansin, lalo na ngayong bumagyo. Medyo kalimutan nyo muna yung mga politika. Yung pamumulitika ninyo, ang ayusin nyo, kung talagang gusto nyo bumango ang inyong mga pangalan, ay maglaan kayo ng oras para sa mga naging biktima ng kalamidad na ito. Kasi kung hindi nyo gagawa ng paraan yan, lalo kayong sisisihin ng taong bayan dahil sa wala kayong ginawa kundi pamumulitika. At speaking of pamumulitika, alam naman natin na hindi talaga ito matatapos, no? Lalo dyan sa mababang kapulungan ng Kongreso at sa mataas at dyan sa Senado. Matatandaan na natin na sobrang dami na ng mga pangyayari dyan, di ba? Yung mga pag-iimbestiga na hindi matapos-tapos, mga kababayan natin. Kaya sabi ko nga matatapos to, no? Balikan natin yung ginawang pambubuli, pamumulitika, o ano ba yung tunay na layunin ng mga kinauukulan, lalo na sa Kongreso, sa Senado, sa pag-iimbestiga nila dito kay Vice President Sara Duterte. So, hindi naman natin inaalis na, okay, sige, inyong imbestigahan kung ano man yung nakikita nyo na sa palagay nyo ay hindi tama. Pero dapat nating alalahanin, dun sa mga, kasi nanonood tayo ng ginagawang pagdinig ng Kongreso at saka Senado. Grabe yung ginagawa nila dito kay Vice President Sara Duterte. Alam nyo kung bakit? Hindi naman basta na lamang si Vice President Sara, di ba? Siya ay isang inilagay ng taong bayan sa pwesto niya. Hindi naman yan basta pumunta dyan at naging Vice President. So, inihalal yan ng taong bayan. Pero ating balikan, itong ginagawang pagdinig sa Kongreso, sa Senado, doon sa sinasabing confidential fund nitong si Vice President Sara Duterte. Marami silang gustong malaman tungkol dito sa confidential fund. Bakit hindi nyo ipatawag yung dating Vice President Leni Robredo para makasagot din sa mga usapang ito? Hindi, obvious naman, mga kongresista, kung ano yung tunay nyong layunin sa inyong mga pagtatanong lang, na hindi nyo bigyan pagkakataon ang ating Vice Presidente, na lagi nyo sinasabi na bakit hindi sinasagot, lumalabas tuloy yung pagkabobits nyo. At lumulutang yung pagkamatalino nito si Vice President Duterte. Bakit kanyo? Okay, doon na tayo sa tradisyon sa mababang kapulungan ng Kongreso. Ayan nga, yung confidential fund na sinasabi. Gusto nyong malaman kung saan napunta. So, sinasabi nyo na na-disallow. Alam nyo ba yung nature ng disallowances? Kasi siguro na may alam nyo ito dahil kay mga kongresista at may mga pondo din kayo na nadi-disallow. O lalo na yung mga nagtatrabaho sa gobyerno. Alam ninyo na kapag ka yung pondo ay nagamit nyo na
medyo sablay at hindi kinatigan ng COA, kayo ay bibigyan ng notice of disallowance. Ibig sabihin, notice of disallowance ay sasagutin ninyo ito kung bakit nyo ginastos ang pondo dito. Ipapaliwanag nyo bakit nyo nagastos, bakit nyo nailagay sa proyektong ito na hindi naman tama. Sablay, ika nga. Pero ang nangyari, notice of disallowance pa lang ang nagaganap. Ay ang dami ng mga sinabi nitong mga to, ng mga magagaling na kongresista, magagaling na senador. Hindi ba nila naiintindihan na kaya nga notice? Ibig sabihin na yung pinaggamitan ng pondong ito ay may kaunting sablay. O sabihin na nating sablay, so kailangan yung magpaliwanag. Nasa COA na yan. O kailangan yung ibalik kung dapat na ibalik. Parang doon sa isang ahensya ng pamahalaan, ang gusto ng mga empleyado ay maibigay yung kanilang CNA. So, hindi nila tigilan o tantanan yung mga direktor. Okay, ang sabi ng chairman, ibibigay namin ito sa isang kondisyon. Mayroon tayong waiver na kapag na-disallow ito, ay ibabalik nyo yung pera na ibinigay sa inyo. Tama ba? Kaya nga sinabing notice of disallowance ay dito natin titingnan at ipapaliwanag kung dapat ba kinagastusan ninyo ay nararapat dun sa pondo. So, ibig sabihin, notice of disallowance, it's not a final judgment. Hindi kayo na yung naghusga no? Notice of disallowance pa lang, pinagbintangan nyo na kung ano-ano itong si Vice President Sara Duterte, na kesyo ganito ang ginawa nyo, na kesyo ganito ang ginawa ni Vice President, para bang gusto nyo ipamukha sa kanya na kinurakot mo. Ibig sabihin, ito ay pwedeng i-contest, itong notice of disallowance na ito, na pwedeng ibalik, or hindi. Kailangang maayos muna itong mga disallowances. At kapag ito'y naayos na, magkakaroon na ng exit conference. Kaya nga notice, ibig sabihin, ito'y obligasyon ng ahensya na sagutin, di ba? Itong notice kung paano nagamit ang pondo, applicable ba ito or hindi. Ganun lang kasimple. At saka nasa COA na yan. Nasa Commission on Audit na yan. Bakit ba pabalik-balik ang tanong ninyo? Bakit ba lagi nyong ini-insist na bakit hindi sagutin ng Vice President? Paano niya sasagutin? Wala na naman sa kanya. Diba? At saka, ang ano nito, nasa Commission on Audit na. Pinipilit na paanakin. Diba? Paanakin itong si Vice President kung saan ginamit yung pera. So, ano ba yung nakikita natin dito mga kababayan? Ito ba'y isang uri ng panghaharas? Ito ba'y isang uri ng pamumulitika na gusto nilang ibagsak ang ating Vice President? Kaya naman, ang alam natin, ito si Congressman Marcoleta. Sabi nga niya, nananawagan siya dun sa mga kapwa niya kongresista, alaming mabuti itong mga bagay-bagay. Kasi bawat investigasyon tungkol sa libro, sa isang kaibigan, napupunta dun sa confidential fund. Kung ganyan din lamang ang ginagawa, bakit hindi nyo tanungin din ang mga governor, ang mga mayor, iba pa mga LGUs tungkol dito sa kanilang mga confidential fund? Bakit sinisingle out nyo ang ating Vice President? Kami tayong mga kababayan na naglagak ng mataas na tiwala sa Vice Presidente. Kaya nga siya nandyan Tapos parang gaganggangin nyo lang. Mabuti na lang talagang matalino at very cool ang ating Vice President. Nang gagalaiti na yung mga kaharap niya. Pero siya cool lang. Kasi alam niya yung isasagot niya. Kasi alam niya yung tama. Kasi alam niya yung legal. Hindi ba kayo naiinsulto dun sa ginagawa ng Vice President?
O ang iniinsulto nyo ay ang Vice President, ginagawa nyong tanga, ay napakatalino. Kitang-kita naman doon sa mga pagdinig, kitang-kita kung sino ang may laman ng utak sa mga nangyayari. Kaya ayun, di ba? Napilitan tuloy itong si Vice President Sara Duterte. Na sabi nga niya ay nag-request siya na pwede bang palitan yung presiding officer. Kasi obvious naman Obvious naman. Uy, sabi nila, ang ganda daw ng lipstick ko. Maganda ba? Ito yon. Ulip. Ayan, Ulip yan. Ito'y galing sa Korea. Maganda ito, guys. Ayan, Ulip. Ito yung gamit natin lipstick ngayon. Parang wala siya, pero okay naman. Kung kayo masyadong obvious na kayo'y inuutusan ng inyong hari kung ano yung gagawin. O baka naman may reyna na nangangako sa inyo ng inyong mga gagawin. Uy nga pala, nadinig nyo ba? Hindi tayo naniniwala sa hula kasi hula lang yan. Pero may lumabas sa hula, ang sabi sa mga susunod na panahon ay babae ang mangangasiwa sa buong Pilipinas. Sino kaya yan, no? Okay mga kababayan, wala na tayong oras sa mga panahong ito. At ingat na lamang po tayo, lalo na yung mga nagbabiyahe sa mga oras na to. Ingat po tayo dahil malakas pa po ang ulan at patuloy pa rin po ang bugso ng malakas na tubig baha sa iba't ibang mga lugar dito sa Pilipinas. Maraming po salamat. Ako pa rin po ang inyong lingkod, si Jet Claveria, kapwa nyo, Pilipino.